Alvin Aragon nagalit sa mga celebrities na sina Kay Brosas, Ian Veneracion at Glock 9 sa pagtanggap sa LGBT. Trending pa rin hanggang ngayon at ayaw magpaawat ang starstruck Batch 1 alum na si Alvin Aragon sa pagbibigay ng pahayag at opinyon niya sa mga kasapi ng LGBTQIA+ community. Dahil nga sa paniniwala niya na ang pagiging lesbian o gay o iba pang kasarian maliban sa lalaki at babae ay masama. Hindi niya kailanman pinayagan na makapasok ang mga ito sa buhay nilang mag-asawa. Sarado Kristiyano ang paniniwala at pananampalataya ni Alvin pagdating sa mga ganitong issue. At dahil sinusunod din niya ang mga nakasulat sa Biblia, hindi niya tanggap ang ibang mga kasarian na parte ng LGBTQIA+ community. Sa mga panayam na kanyang ginagawa, patuloy niyang binibigyang kahulugan ang sinasabi sa Biblia na ang pag-aasawa ay isang union sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Ang passages sa parehong Old and New Testaments ay naglalarawan na ang gawain ng parehong kasarian ay hindi natural o salungat sa batas ng Diyos. Tinitingnan din ng mga conservative interpretations ang lahat ng gawaing homosexual bilang makasalanan. Ngunit sa kabila naman ng magkakaibang pananaw sa pag-uugaling ito, idiniin ng maraming Kristiyano na inaatasan ng Biblia ang mga tagasunod nito na magkaroon ng love and respect sa kapwa-tao. Gayunpaman para kay Alvin, wala nang makakapagpabago pa ng kanyang pag-iisip pagdating sa usapin ng kasarian. Dahil dito, sangkatutak na online backlash ang kanyang natanggap dahil sa pagbabahagi ng mga kontrobersyal na komentong anti-LGBTQ sa isang radio program interview. Dito nagsimula ang pagbanggit niya tungkol sa panganay ng misis niyang si IZ Trazona na si Sofia Trazona na ngayon ay isa ng trans woman. Sinabi niya na ang direksyon na pinili ni Sofia ay ang maging isang bading kaya siya hindi tinanggap ng ina dahil sa paniniwalang mali ito sa paningin ng Diyos. Idinagdag niya na maraming bashing ang nakuha ni IZ dito pero ipinagtanggol niya ang kanyang asawa at sinabing ang mabuting magulang ay magpapangaral sa anak kung ano ang dapat na gawin para makaiwas sa kapahamakan. Kung hindi raw naniniwala sa Diyos si Sofia, itatapon siya ng Diyos sa lugar kung saan ayaw niyang mapunta. Pero tila lumalaki na ang issue ngayon dahil nadadamay na rin ang ibang mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Nagkakaroon ng malaking debate ngayon sa pagitan ng mga sarado ang pag-iisip at hindi tanggap ang mga kasarian maliban sa lalaki at babae. At sa mga taong tanggap ang mga ito kahit sila pa ay Kristiyano. Nadamay na rin ang ilang mga celebrity parents na umamin na sila ay may anak na lesbian at gay at tinanggap sila ng buong buo. Sa naging panayam niya sa vlog ni Chris Rafael, isang entrepreneur, luxury brand content creator at vlogger, inilabas ni Alvin ang kanyang pananaw sa mga magulang na tinanggap na lang ng maluwag sa loob ang pagkakaroon ng anak na gay o lesbian. Sa kanilang naging paksa tungkol pa rin sa trans woman child ng misis niyang si IZ, nagbanggit ng ilang celebrity name si Alvin at tila kinukwestiyon ang kanilang paraan ng pagdisiplina at pagsuporta sa mga anak. Ang mga celebrities na ito ay ang aktor na si Ian Veneracion, singer na si Glock 9 at komedyanteng si Kay Brosas. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na ang tatlong nabanggit na celebrities ay suportado ang napiling kasarian ng kanilang anak. Pero para kay Alvin, hindi ito katanggap-tanggap. Aniya, si Glock 9 tuwang-tuwa. Ginawan pa niya ng kanta yung anak niya. Palakpakan mo yung lalaki niyang anak na nagpakabakla. Si Kay Brosas, si Ian Veneracion, tuwang-tuwa. Tapos sino yung tumatayo sa kung anong tama sa mata ng Diyos na huwag kang magpakabakla? Kami ni IZ. Tapos kami pa masama? Kumusta world? Pinapalakpakan natin yung mali. Ini-encourage nyo pa. Sasabihin nyo love yon, i-accept. Dahil dito sinagot ng komedyante na si Kay Brosas ang pagpuna sa kanya ni Alvin sa pamamagitan ng video message. Aniya, anong pakialam mo? May ambag ka ba simula preschool? Nagbigay ka ba ng baon? Ibagalit mo kuya. Naiirita ako sa totoo lang. Kilala rin kasi si Kay sa pagiging matapang niya, lalo na pagdating sa kanyang mga mahal sa buhay. Dagdag pa niya, pwede ka naman magsabi ng opinion mo, pero para i-drag mo yung name namin. Parang akala mo ang sama naming magulang. Parang kinondena mo kami dahil tanggap namin ang mga anak namin na members ng LGBTQ.
Nirerespeto ko ang lahat ng religion, even yung mga hindi naniniwala sa religion. Nakalagay nga sa Bible, love thy neighbor. Hindi love thy neighbor puwera sa mga bading. Nasa Biblia yan, God is love. Respeto na lang sa atin. Kumalma ka. Huwag mo husgahan ang pagpapalaki ko sa anak ko. Ang nag-iisa kasi niyang anak na si Crystal ay umamin na isang lesbian sa mismong birthday niya taong 2020. Mabilis natanggap ni Kay ang bagong kasarian ng anak. Dahil high school pa lang ay alam na niyang hindi straight na babae ang anak. Sinabi rin ni Kay na hindi siya nagalit at nainis sa pag-amin ni Tal sa publiko. Pinaalalahanan din niya ang anak na kahit ano pa siya, mamahalin niya ito habang buhay. Nagpasintabi rin si Kay sa mga Kristiyano dahil alam niyang iba ang paniniwala nila sa kanya. Pasensya na po sa mga Christian. Nag-iisang anak ko ito. Kung anong gusto niya, susuportahan ko. Ang sexual preference ng anak ko, walang kinalaman sa pagmamahal ko sa kanya. Kung anak mo yan, unconditional love dapat yan. Ang rapper at songwriter na si Glock 9 naman ay inamin lang noong 2024 na ang kantang isinulat niya na si Rena ay ginawa niya para sa kanyang anak na lalaki na nag-come out bilang gay. Ani Glock 9, my son is gay. Nung sinulat ko yon, hindi pa niya sinasabi sa amin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa anak ko kung gaano ko siya kamahal. Proud na proud ako sa anak ko. Ako ay excited sa kung ano man ang kaya niyang ma-achieve sa buhay niya. And I don't mind. Anak ko yun. Samantala tila nagbigay na ng kanyang reaksyon si Glock 9 sa pagkakabanggit ni Alvin sa kanyang pangalan. Wala mang pahayag na inilabas. Idinaan na lamang niya ito sa pag-upload ng bagong video ng isang rap version ng kantang one-hit combo ng parokya ni Edgar. Nakatago ang kanyang mensahe sa ilang lyrics ng kanta na nagsasabing hindi dapat magpabola dahil hindi ito madali at tatama ka rin kahit medyo puro mali. Laging tatandaan na walang nakaharang na hindi kayang lampasan. Ang isa pang celebrity na nabanggit ni Alvin ay si Ian Veneracion. Nagpakita rin kasi ito ng suporta sa anak na si Dids matapos mag-come out bilang isang lesbian noong 16 years old ito. Mensahe niya sa anak, "Don't ever be apologetic about it, not even to me. You can be whoever you want to be and I have full support. Iisa lang ang buhay natin, tapos apologetic ka pa. Nahihiya ka sa sarili mo na ilabas pagkatao mo. Parang what a waste of life." Wala pang pahayag ang aktor sa mga oras na isinusulat ito. Umaasa ang mga fans ni Ian na marinig ang kanyang reaksyon sa mga nasabi ni Alvin Aragon patungkol sa mga magulang na tanggap ang anak na LGBT. Samantala, sumagot naman ang anak ni IZ Trazona na si Sofia sa naging pahayag ng kanyang stepfather, maging sa galit nito sa kanya. Sa panayam ni Alvin, inamin niya na napagbuhatan niya ng kamay si Sofia dahil matigas daw ang ulo nito at sobra ang anger na naramdaman niya. Hindi rin naman daw niya mararanasan iyon noon dahil lumaki siya kasama ang mga kababaihan, ang lola at tita niya. Maaalala rin na sinabi ni Sofia sa interview kay OG Diaz na nasaktan siya ni Alvin pero hindi na nito idinetalya pa ang ginawa sa kanya. Pero sa video na kanyang inilabas sa social media, sinabi niyang naranasan niyang masakal noon ng stepfather. Hindi niya ito isinapubliko noong una dahil gusto niyang protektahan si Alvin at inakalang normal lang yon na pagdidisiplina. Ginawa niya ang video para sana matigil na ang isyong kinasasangkutan nila dahil pagod na siya sa mga lumabas na balita. Ani Sofia, bakit pa raw kailangan ni Alvin na sirain ang kanyang sarili at sirain siya? Napapagod na siya sa mga pangyayari at hiniling na matapos na ang gulo. Wala rin naman daw siyang intensyon na sirain ang kanilang pamilya. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.